same time may chairman sa Task Force Disiplina. Being the Deputy Task Force Disiplina, nailunsad po yan under Executive Order number 74 through compose po yan ng Advisory Task Force Disiplina Advisory Council. So nabuo po yan, na-launch po namin yan noong August 1. More on ordinance po kami, aprobado po ng ating Sangguniang Bayan. Then aprobado din po sa Sangguniang Panlalawigan kasi ordinance po yan. So we are implementing all of the ordinances na ang Task Force Discipline enforcer natin. Ayan po yung mga nag-enforce na sa ordinance. Then sila po yung nag-aayos din po sa kalsada, mga obstruction, mga illegal parking, mga road safety po natin. Malaki po ang tulong ng Task Force Disciplina na nailunsad po ng aming chairman, Dr. Sartifian Pao. And also, of course, yung mga nag-create po ng Task Force Disciplina Advisory Council. Yung chairman po dyan sila, aming Mayora, napapaloob po dyan sa Executive Order number 74 at may mga na-declare po kami na discipline zone na hinahawakan po ng Task Force Disciplina mula po na establish. So, napakalaking tulong kasi ang Task Force hindi lang pang ordinance to enforce, malawakan po yung trabaho nila in support po kung ano po yung mga pangangailangan po ng department. Sila po yung tumutulong sa manpower. Kasi tulungan kami sa BPSO, sa PNP. Kung makikita po natin, maaliwalas, matahimik po ang ating kalsada na nakakatulong po sa ating mga kababayan when it comes dito sa road safety, maayos na pagpaparada ng ating mga transportasyon. So, yan po ang pinangahawakan ng mga task force para silang PBA pa. So, sa ating task force ay sila po yung nakakapag-deliver po ng ating services, lalo na nung pagbubukas ng ating mga eskwela pagdating naman sa ating bahay. So malawakan po. Then nag-propose din po kami ng ordinance sa Sangguniang Bayan na an ordinance establishing the Barangay Task Force Disiplina. So aprobado sa Sangguniang Bayan at na-endorse na rin sa Panlalawigan. Hinihintay po namin kung ano po yung findings and observation ng ating board members. At yun po ang hinihintay din po na kung ano po yung findings and observation. So yun po, malawak po ang trabaho ng ating task force. Well, of course, nung inumpisan po namin, napakahirap po yan kasi yun nga, yung pagdisiplina sa mga turista, sa mga tao, na ating mga nandyan na nakakasalamuha sa kalsada. Unti-unti rin po natin ngayon na nadisiplina yung mga aming mga kababayan na sumusunod na rin sa mga patakaran sa ini-implement po ng ating task force disiplina. Ang impact nito is marami na pong nag-appreciate dahil nga po, hindi lang po pang sarili, kung hindi pangkalahatan for the general welfare, ng pangkabutihan, at ang importante dyan yung safety po ng ating kababayan na ayos, ang mga parking area, maluwang ang ating daan. Wala pong mga hazardous na pwede natin nagdaanan na naka-obstruct dyan, nakapaligid. So kung makikita natin, ang bayang-bang ngayon is talagang disiplinado na hindi kagaya ng mga ibang bayan. Kung pumunta ka nga sa ibang bayan, yung mga one way, yung mga dito po yung daan. So makikita mo kung ikaw yung pupunta sa ibang bayan is sumusunod sa mga batas nila.
So yan po, mula nung naumpisahan po yung task force disiplina, unti-unti po na-appreciate na rin po ng ating mga kababayan na na pangkaramihan po yung pinapatupad ng ating task force disiplina. At hanggang sa ngayon, hanggang pa rin po ang task force disiplina na tumutulong sa ating mga kababayan para po ma-implement po yung mga ordinance natin, mga seguridad po dyan sa kalsada, obstruction, mga illegal parking. So, maliwalas po ang bayang ngayon at unti-unti natin nadidisiplina ang ating